Baka nagkamali lang po ako ng pagkakasabi. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo magbasa ng inyong mga reaksyon. Pwede na po kayong magkaroon ng mga katanungan. Wow, noon kay PRRD kaliwat kanan trending pa ngayon. Yan. Kung malinis intention yan, PI, bakit kailangan insertion? Correct. Good day. This person is now banned. Yan, banned ka na. Pabor ako sa Chacha pero nung panahon ni Digong hindi dapat ngayon mga ganid ang kalyado. O nga, yes po. Yan. Good day, Sir Badong. Malapit na po ang prayer rally. Opo, pupunta ako bukas sa doon ako magla-live sa pagdadausan ng prayer rally. Isolated case lang nangyari nung panahon ni Duterte pero maayos naman nila at nakasuhan ng mga China. Kaya sa 2028, babaliktad din kayo. Yung mga inaasahan na po natin yan. Wag po kayong mag-alala. Inaasahan na namin na babaliktad yan. Baka mauna pa sa amin sa Malacanang yung mga yan. Okay po, ano na po tayo dito po ako sa laptop po ako, mas malaki po at mas malapit. Mas malaki at mas malapit. Basa. Sakit ng likod ko. Nabugbog na naman sa haircon. Edmo numbers dapat wakasan na ang pang-abuso sa kapangyarihan. Tulpo pwede barangay. Boss, ay wala, binura niya. Pag nanalo si BP Sara, magcha-chacha. Sir, nakapagtanghalian ka na? Opo, dapat kanina pa ako kaya lang nagutom ako, na kumain muna ako. Tsaka bagong gising, grabe po yung baliktad na yung tulog ko talaga. Sir Bads, may budget daw po na 51 billion pero wala daw naman po mga mega project na nagkakalaga ng 51 billion at nagkaroon pa din ng baha sa Davao District. Nasagot na po natin yan sa baha. No? Buong region po yung binaha. Davao City lang po. Buong region po yung binaha. Yung project, yung 51 billion po, hindi po para itaas yung Davao City. Yun nga po 51 billion po, budget po yun ng DPWH. So dapat tinatanong natin, ano yung mga project nyo? Ayaw po nilang tanongin Kasi hanggang doon po sila sa may budget ba? O kita nyo may budget. Ang akusasyon po ngayon, bahala ka na magpaliwanag kung paano mo. Yung style tool po na corrupt ka. Paliwanag mo nga kung bakit ka hindi corrupt. Alam niyo, baliktad po ngayon. Tanong po, Boss Buds, ano po ang pagkakaiba ng rule-based order sa UN International Rules Order? Kasi lagi sinasabi ni BBM, dapat susunod tayo sa rules-based order imbes na UN International Rules Order. Aba, hindi ko po alam. Hindi po ako taga-UN. Pasimplihin niyo po yung sagot niyo. Ano po yung pinag-uusapan natin? Para po masagot ko. Kasi kung in general po na rules-based order, tungkol po saan yan? Sabihin niyo po, tungkol sa ICC, tungkol sa... Para po magka-idea ako ng sasagutin, ha? Pero kung yan po ang tatanong niyo, yung rules-based order na UN, hindi ko po alam yan. Pasensya na po kayo. Si Atty. Claire at Atty. Libayan, anti-Duterte pero mas anti-Tulpo. Hindi ko po alam kung ano po yung gusto niyo sagutin ko. Gusto niyo po bang i-affirm ko yan? Hindi po ako nanonood gano sa kanila. Paminsan-minsan, alam ko po si Atty. Libayan ay anti-Tulfo. Si Atty. Claire, isang beses ko lang po siya napanood. Badong, baka di mo alam na dating congressman si Ted sa lugar ni Tambaluslos? Tanungin mo si Ted, ba't di na siya nagpa-re-elect pagka-congressman sa district niya? Yan si Tambi ang pumalit yata sa kanya. Talaga. Kaya pala Ako naman kasi, okay lang yan. Nakakakuha tayo sa kanila ng mga impormasyon, di ba? Yan yung paninira nila. Mga gagamitin natin yun, yung mga impormasyon nila. Kasi malamang tama yun. Kung hindi tama yun, hindi tayo nagsalita sila.
Ang tindi talaga ng paliwanag mo, Sir Badong, kapal ng mukha ni Bangag. Tali-talinuhan niya si Jared, pero ang totoo, pera-pera lang talaga. Hindi ko po, hindi ko po pasensya na po kayo ha. Yung nagsasabi po matalino yan tao. Hindi ko po maramdaman. Good after, boss. May physical na bang top 6 senators? Kalahati lang muna, malayo pa eleksyon. Ano ibig mo sabihin napisil? Kala ko may... Siyempre po, meron na po tayo sigurado, di ba? Yung ito kasi endorsement ni Tatay Digong. Hindi na po tayo hiwalay. No, kung ano na po, kung sino po mag-endorse, si Sara Duterte o si Tatay Digong ng slate, doon po tayo. Pero malamang sa hindi. Pasok po si Bato, si Tolentino at saka si Bato, Tolentino at saka to si Bongo. Ayan. So meron na tayong tatlo. Ngayon kung tatakbo po si Persida Costa, nagsalita na po si BP Sara na susuportahan niya. So pang-apat. Kung tatakbo po si Roque at saka si Panelo, malamang tumakbo po yan sa slate ni Pangulong Duterte. So may 6 na po tayo. Kung tatakbo yung dalawa, si Roque at saka si Panelo. Kaya may 6 na po tayo eh. Siyempre yung si Pia Cayetano, depende sa endorsement ni Pangulong Duterte. Si Aimee Marcos, depende sa endorsement ni Pangulong Duterte. Pero yung 6 na yun, more or less, ano na natin, si Willie Rebellame, kung tatakbo, siyempre, in-endorse na yan eh. Saludo po ako sa inyo, Sir Badong, Duterte pa rin. So may 7 po tayo na inaasahan. Yung dalawa, pwedeng endorse, pwede rin naman mag-guest candidate, di ba? Pwede rin kasing i-guest candidate nila si Tito Soto, si Lacson at saka si Pacquiao kasi winnable, tapos makakakuha ka ng numbers. Malaking bagay po yung Malasakit Center ni Senator Go. Salamat, Senator Go. Willie Rebillame, Philip Salvador at Sir Buds Duterte. Malabo po. Si Philip Salvador, malabo po yan. Boss, si Glenn Chong, hindi po ako nag-endorse eh. Si Pangulong Duterte na po tayo. Kuya Badong, kunwari, may hiwalay na endorsement si Sara Duterte at si Tatay Digong. O doon po tayo mamimili. Kunwari, yung mga endorsement nila magkakaiba, no? Tapos siyempre mas marami sa 12. Tsaka tayo mamimili sa ating slate. Yan. Unahin muna natin yung endorsement ng mga Duterte. Edwin Aris Melabs. Naku, marami magagalit sa inyo, Shairi. May labs mo si Aris. Mas kilala po si Alfred Romualdez dahil sa mayor ng Tacloban, pabalik-balik lang. Pero itong si Martin, hindi po ito kilala. Dito ngayon lang yan. Taga Northern Samar ako, kaya alam ko. Biruin nyo, no? Taga Samar, hindi pala. Sir Badong, di ka ba kinakabahan sa candidate ng mga dilaw? Si Kiko, si Bam at saka si Shell. Sa mga gustong tulungan ng... Alam mo, ang pangit ng no? Yun yung una yung kandidato, 3 hindi mananalo. Talagang hulog na hulog eh. Ayan, sabi ni Sherry, oy, o nga po pala, 0 pa po tayo sa pakape. Oh. Baka ang ganda-ganda ng diskusyon po natin, kaya tayo nakakantsawan ng mga dating mga narito eh. Buhat daw nang umalis sila, wala na nagpapakape. si 0 po tayo sa pakape. Miss Sherry, why na late, my loves? Oh. Si Aris, yari kayo kay Aris. May loves ni Shairi. Ano yung mga nag-I love you dyan? Boss Vance, panalo ba si Lenny kung tatakbo sa senador sa 2025? Hindi rin. Talo rin. Both Badong Aratilis. Sa totohanan po, kahit barangay captain, hindi ako mananalo.
Boss, yung mga Euro countries atat na makipaggera ang Pilipinas base sa article ni Haiderian. Makikipaggera sila para sa Pilipinas. Tindi talaga ni Haiderian. Sana manalo lahat ng attorney na pure pro Duterte. Kuya Badong, kapapasok lang ng balita, nanguna sina Bam Aquino, Kiko at Shell Jokno sa pinaka hindi boboto. Pag tumakbo si Attorney Acosta, iboboto ko talaga yan. Number 1 sa list ko. I love you, Sherry Vlog. Oh, Edwin naman. Aris, sumaglit lang ako. Magwalwal. Boss Bats, may possible kayang sumanib sa BP Sara sa PDP laban? Alam nyo po, nag-iisip na po yung mga Duterte, no? Alam na po nila yung gagawin nila. Meron po mga pag-uusap yan. Hayaan na lang po natin sila. Huwag na po natin silang pagbiyak-biyakin. Mukhang tingin ko, pinagkaisa po sila ngayon. Mr. Lucky Guy, thank you very much sa $4 na pangkape. Yan. Huwag kayong mahiyang magpakape, ha. I-add na natin si Mr. Lucky Guy bilang moderator. Saldi Suarez, thank you very much sa Saudi Arabian Riyal. I-add na rin natin si Saldi Suarez bilang moderator. Yan. Wag na si Lacson dahil sa liquidation with receipt niya. Mr. Lucky, thank you. Alam niyo po, kinakailangan po ng numero ng mga Duterte sa Senado para makontrol po nila yung Senate. Boss, nag-aalala ko bilang miyembro ng INC, baka kasi ang INC naman ang gurgurin nitong admin. May issue kasi noon at di ko alam kung tapos na yun. Pasensya na po kayo, hindi ko po alam kung ano issue. Kasi tama ba? mga INC nagpahayag na talaga na ayaw ng ayaw ng PI. Ayaw ko siya. Mas gusto ko pa sana si Basti na lang tumakbo next sa lalang katulad talaga sila ni Tatay Diggs kung karisma lang ang pag-uusapan. Boss, nalilito kasi sila kung kakampihan nila ang mga Duterte, tataas ang ratings at pagsisiraan, tataas pa din ang rating. Ibig sabihin, hindi, wala silang paglagyan. Sir Badong, sabi ni Joy, learner mo daw siya noon. Aldin F. No comment. Boss, iboboto mo ba si Lacson at Soto kung tatakbo sa 2025? Depende po kung ginawa silang guest candidate ni Pangulong Duterte o ni Sara Duterte, pwede. Diba? Pero kung hindi, solid natin Duterte. Si Kong Alvarez dapat magsenador. Nyan, Koy, hindi lang karisma ang galing niyang mayor, ang bilis ng mga projects at services sa Davao. Ang gusto ko ba is Inday si Baste sa totoo. Sobra naman kayo. Hindi po maganda po sa political yun yung Duterte. Boss Buds, kilala mo ba? Kilala mo ba si What is this? Hindi po. Subukan nilang INC Sir Buds. Kuya Badong, makikita ulit ni Ka Eric at Doc Badong. Shoutout Buds, watching from Abu Dhabi, Solid Duterte. Wailingaw TV. Wailingaw dyan sa Abu Dhabi. Wag pong kalimutan pwede pong magpakape 6 safe. Yan, kaso may delikadesa mga yan. Makoy Junior Dilawan. Sa mga gusto magpakape po kayo. Naisip ko lang pwede naman pong sa direktiba ni Congressman Pulong ay iuna sana ng DPWH ang sewerage system sa distrito niya para hindi sana binaha since na mayroon na alam mo Leopoldo Delpin pinaliwanag na po ng NOAA Project NOAA ng UP yan na yung pag-ulan po na naranasan nila once in every 75 years nagaganap. Grabe po yung buhos ng ulan na yun, no?
Hindi po yung sewerage system. Sana inuunawa po ninyo yung mga balita rin, no? Kasi naroon ka rin sa ano sa kwento Sa kwento na kasalanan ng Duterte yung pagbaha sa buong Davao Region. Una, hindi po sakop ng Davao City yung Davao Region. Dalawang region po ang binaha. Dalawang region. Caraga at saka Davao Region. No, hindi po nasasakop ng Davao City yung Caraga at Davao Region. No. Sana naunawaan niyo po yung ano. Ang mga malalaki pong yung mga landslide po na naganap sa Davao de Oro po, hindi po sa Davao City. So ibig sabihin, ganun po talaga kalakas, no? Ganun po kalakas yung sabi po ng Project NOAA ng University of the Philippines. Once in every 75 years po naganap yung malakasang pagbaha na yun. Okay. Tungkol naman po doon, ng biomechanic, thank you very much sa 5 Saudi Arabian Real. Tungkol naman po doon sa landslide, may landslide na po naganap dyan before pa po ng presidency ni Duterte. So sana wag po nating isisi sa Duterte, no? Isang sakuna pa lang po yung naranasan natin under Marcos administration. Isinisisi na kagad natin sa dating. Ang estimated crowd po around 30,000 ayon po sa mga organizer. 30,000. Tapos ang latest po dito sa Cebu, dadalo po ang tatlong Duterte, si Tatay Digong, si Baste at saka si Pulong. Dadalo rin po ang kanilang mayor, si Mayor Rama. Yan po. Parang Maynila po. Wala po ako narinig. Ang tagal ko po nag-aral sa Maynila. Wala po ako narinig na kada may bumabaha sa Maynila, may sinisising mayor. Kapital po ng Pilipinas yung Maynila. Pero hindi po nawalan ng ulan ng baha. Umambon lang po sa Maynila, binabaha po kami. Sana po hindi maging fair po tayo, no? Bakit po pag bumaha sa Maynila, wala naman tayong hinahanap na mayor ng Maynila? Pag bumaha sa region, dalawang region sa Mindanao, Davao Region at Caraga, sinisisi natin sa congressman ng Davao City. Okay. Ibig sabihin, Boss Bats, doble dami ng ulan na Yolanda, Sir Bats, sa Yolanda. Yung Yolanda po ay sa Visayas. Magkakaiba po ang Pilipinas, di ba? Luzon, Visayas at Mindanao. Yung Davao Region po tsaka Caraga, nasa bandang Mindanao po yan. Ang sinasabi po natin, dun sa lugar na yun, sa area na yun, magkakaiba po, no? Yung Undoy sa NCR po yan. No? Yung sa memorial lang natin. Yolanda naman po sa Visayas. Maaari pong sa Visayas, napakalakas po ng pag-ulan, pero sa Metro Manila at that time ng Yolanda, hindi po. Sana na uunawaan po natin na yung Pilipinas po ay hindi po porket bumaha sa Davao o malakas ang ulan sa Davao, wala namang nangyari sa Metro Manila malakas na pag-ulan. Doon lang po yung sa lugar na yun, yung sinasabi natin ng NOAA. Ngayon kung hindi pa rin po kapanipaniwala sa inyo yung UP NOAA, buwagin na natin yung UP NOAA na yan. Kasi ang tanging sinusukat lang po ng UP NOAA, ginagastosan po natin yan ng bilyon. Ang sinusukat lang po niya yung dami ng ulan. So sa area na yun, 75 years ago pa sila nakaranas ng ganong karaming ulan. No? Okay.
So, sana inuunawa nyo, no? Wala pong kinalaman ng Yolanda doon dahil ibang parte po yan ng Pilipinas. Alam ko, hindi sila parte ng Caraga at Davao Region. Yung ibang parte nga po ng Mindanao, hindi rin po parte ng Caraga at Davao Region. Nakukuha sana natin, no, na iba-iba po yung parte. Iba-iba po, hindi po buong Pilipinas umuulan pag umulan po sa isang parte. Tandang-tanda ko nun, kinakantsawan ko pa kasi super typhoon ng super typhoon yung Yolanda. Ni halos wala pong ulan sa Metro Manila at that time. Kaya kinakantsawan ko, bakit wala tayong pasok? Kami sa Bulacan nun, walang pasok eh. Wala naman halos ulan. Nung nakita ko po yung sa media na, wala pang social media noon eh. Nung nakita natin sa media, grabe yung pinsala sa Yolanda. Pero halos ano lang po yun. Halos Northern Mindanao tsaka Visayas lang pong inabot nun. Ganun po yun ha. Tinatama lang po natin yung mga maling notion natin. Kasi siyempre hindi natin naramdaman kung kayo taga Metro Manila eh. Ang layo na po natin sa Caraga eh. Aris, ayoko sana sa kanya saying sayang slot niya, di naman siya nag-exist. No more Lito Lapid, maawa kayo. Pakape po kayo, wag po kayo mahiya magpakape ha. Wag mahihiyang magpakape. Prayer rally sa Cebu, super. Asa na? Neneng, anong gagawin ni Annabel? Nagtitinda ng alahas. Prayer rally sa Cebu, super excited na. Rain or shine, laban Pinoy. Go, go, go. Neneng Titay version 3. Hello sa iyo. Shy, wala na kasi tayo. Makitang next Sobito sa Longga, Raul Roco, Joker Arroyo, Miriam Defensor, yan ang mga dekalibreng senador. Bicol, 170 billion pero my God, parang hindi talaga nakaranas ng kaunlaran tong Bicol. Hirap na hirap. Basbas sa mga ginagawang budget insertion na ginawa ng mga magagaling na nasa posisyon, gaganda ba ang buhay ng mga Pilipino? Di ba dapat trabaho ang bigay instead na ayuda? Alam niyo po, nag-aabang po yung mga Pilipino eh. No? Binadgetan po kayo, maghanap po kayo ng ayuda. Huwag po nating sabihin niya na kasi may budget po yan. Tama po yun sinasabi niyo na dapat trabaho. Kaya lang narin na yan eh. Nakagawa na sila ng batas. Mas malaki po ang ayuda ngayon kaysa dun sa dalawang tinanggap natin sa panahon ng pandemya. So yung tatanggap po ng ayuda, dapat kung mas malaki po, kung magkano po yung tinanggap nyo ng dalawang ayuda sa panahon ni Duterte, mas malaki po dapat tanggapin nyo ngayon. Kung hindi po kayo tatanggap ng ayuda na kasinlaki ng tinanggap nyo kay Pangulong Duterte, may nangyari po dyan sa ayuda na yan. Hindi po ako yan. Sila po yan. Binabalita ko lang po kasi pinaikot tayo eh. Ayuda raw para yan sa mahihirap. O sige, bigay nyo sa mahihirap. Ibigay nyo po sa mahihirap. Kasi pag hindi po, huwag kayong papagulang. Boss, tatakbo daw si Lisa Marcos para presidente. Hindi po yan. Hindi po ako naniniwala. May nagpakape na boss, Buds. High no escaping of ads from Melbourne. Reggie, talaga ba tatakbo siya sa PICC? Siya tumakbo. Okay, siya vote straight PRRD BP Sara candidates. Diyan po tayo mamimili. Kunwari, iba po yung slot ni BP Sara, iba po yung slot ni President Duterte. Doon po natin pagaganahin yung ating utak. Nombayad Mechanics, thank you very much sa Saudi Arabian Real, $5. 5 Saudi Arabian Real pala. Meron pa ba? Ano tayo Walang Kuya Badong tanong, ano masasabi niyo sa new winner ng automated election? Hindi ko alam yung tanong mo.
Hindi bidak yung pakikiramay parang ng magulang ng kaibigan mo nauna pa kaysa namatay sila. Yun yung ginawa ni PBBM. Nostradamus na ba si PBBM? Actually hindi naman po nagsalita ng gano'n si BBM. Gusto lang pong paikutin ni Bukbok yung kanilang mga supporter. Nasaan na ang ayuda, boss ba? Ba't mo ko tatanungin? Sinasabi ko nga sa inyo, may ayuda, may budget. Magtanong kayo. Bakit sa akin nyo itatanong? Tanong nyo sa mga congressman, sa mga mayor. Pag hindi sinagot, tsaka kayo magsalita sa social media. Pucha, 500 billion po yan. Ang budget po ng dalawang pandemic. Ha? Pandemic na ayuda. Kasama pa yung pinanturok sa inyo. Ngayon, walang turok. Ang budget po noon, 3 billion lang. Ito ay 300 billion lang. Ito, 500 billion. Ngayon yung sa akin, tatanungin sa akin. Ang nag-insert po niyan, mga congressman. Kaya alam po nila kung saan mapupunta yan. At yan po, direkta po yan. Hindi po pwedeng sabihin na ito pinantayo namin eskwelahan. Hindi po yan. Ayuda po yan. Ayuda. Ayuda. Yung si Duterte po namigay na ayuda, dinirekta sa inyo. Ito, 8,000. Another 8,000. Sabi ni Bokbok Jarrett, wala talagang pake si BBM kasi bangag walang empathy. Ko-Congressman. Go Unity Team. Kuya Badong, na makikita ulit ni Ka Eric at Doc Badoy. Namigay na ng tupad sa mga probinsya, tanongin nyo mayor nyo. Reggie, siya nahiya tumakbo. Siya para batuhin siya bulok. Ako po, hindi po simpleng dapat namimigay lang. No? Kasi may tupad rin nun eh. Ako po, kung nakatanggap po kayo, yumaman ba kayo ngayon? Kung nakatanggap kayo noon, dapat tumanggap din kayo ngayon. Saan nila kukunin yun? May mga bagong mahihirap. Hindi kayo makakatanggap. Aba, huwag kayong mga maniwala na may hindi nyo po pwede sabihin, may nakatanggap na eh. Ako lang hindi Kung nakatanggap kayo noon, dapat makatanggap pa rin kayo ngayon. Lalo na po, hindi po pwedeng sabihin na kayo ay may trabaho kaya hindi na kayo tatanggap. Hindi po. Yan po yung kinatwiran nila sa AKAP. Ano ang AKAP? Yan po yung mga may trabaho pero kapos. Lahat ng kapos. Kasi po kung tutulog-tulog kayo, nako, hindi niyo mararamdaman yan. Kaya dapat nagtatanong kayo. Ano po ito wag po tayong magbulahan si syudad ng gugulo eh. Wag po tayong magbulahan, no? Si syudad, 51 billion na naman eh. Pinapaliwanag na natin yan, DPWH yan. Simple lang yan. Itanong nyo sa DPWH kung gusto nyo. Kaya po rin mag-research na inyong mga vlogger. Ayaw lang nila. Okay. Pinaiikot lang kayo eh. Magtanong kayo, simple lang po. Nakatanggap ako na ayuda noon, dapat tumanggap ako ngayon. Kasi ang ayuda ngayon noon, 2 beses akong tumanggap ng ayuda noon. Wag niyong bulahin ng mga tao. 2 beses akong tumanggap ng ayuda noon. Ang budget lang noon 300 billion. Ngayon 500 billion ng budget. Dapat tumanggap ako na mas malaki pa sa tinanggap ko noon. Huwag niyong paikutin na may 51 billion. Iba po yung project ng mga DPWH. Ayuda po yan. Ayuda. Iba po yung project ng DPWH. Iba po yung project ng DepEd. Hindi po nila pwede katwiran. Pinambili namin ng ano yan. Hindi po. Ayuda. Sa inyo. Direkta yan. Pag hindi po nakarating sa inyo, di ba? Siping mo ang troll. Anong siping? Hindi ko pa maintindihan yung siping mo yung troll. Pirma bago ayuda, yan ang mga banat. Real talk tayo. Baka pumirma kayo, tapos wala kayo ayuda. Ano po pwede ikaso doon sa mga kongresista na nag-insert ng budget? Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. But kasi ginagawa na nila yan noon eh. Ngayon lang po may nag-bisto. Di ba? Ginagawa na nila yan noon. Ngayon lang po may nambisto sa kanila. Dapat
o balagyan ng issue, sir, bawat galaw super check talaga? Hindi ko po maintindihan kung ano po yung sinasabi niyong issue. May nagtatanong po sa ayuda rito. Sabi ko, dapat kayo tumanggap ng ayuda. Aanin yung budget sa ayuda kung hindi gagawing ayuda? Ano pong issue dun? Nag-budget kayo ng ayuda. Ang point po dun, dapat po yun mabigay sa ayuda. Halimbawa, nag-budget ka ng para sa kalsada, dapat makakita ka ng kalsada. Di ba? Ngayon pa lang pinagtatanggol nyo na hindi makakatanggap ng ayuda ng tao. Huwag nyo pong ipagtanggol, hindi po inyo yan. Magagalit po mga congressman sa inyo, pinagmamalaki nila yan na makakatanggap ang tao, tapos kayo supporter ni Tambi, pinagtatanggol nyo kagad na hindi makakatanggap ng ayuda. Ano ba naman yan? Ayuda nyo yan. Tanungin nyo, hindi po sila tatanggi. Baka hindi lang kayo nagtatanong. Ayuda yan. Iba pa yung ayuda uli sa 2025. 2024 yan eh. Sila po nag-budget niyan. Kaysa po kontrahin natin, wala tayong mahita dyan sa kakukontra eh. Meron bang ayuda? Sige, hanapin po namin. Pag hindi kayo nakatanggap, doon kayo magalit. Ngayon, ba't ko kayo gagalitin? Sabi may ayuda kayo. Binigyan tayo ng ayuda kuno, 500 billion. Ang ayuda po ni Duterte, kasama pa po yung binakuna sa inyo, 300 billion lang. Nakatanggap kayo 2 beses. Kaya dapat 500 billion ngayon. Ano po mas malaki? 300 billion o 500 billion? Correct, 500 billion. Kaya dapat ano mas mas malaking ayuda? Noong sa 300 billion o sa 500 billion? Ako po, 55 years old. Ilang taon na raw ako? 55 po ako. I'm proud ako. Kasi kung tinisip nyo na matanda na ako, nako, sabik na po ako maging senior. Ang dami po na pagkakamalang senior ako eh. Tama. Ngayon dapat mas malaki. 'Di ba? Kasi mas malaki ayuda eh. Kaya yung nagsasabi na parang ginagatuhan ko, hindi po. Hindi na nga ako nagagalit eh. Okay ang ayuda. Approve ako dyan. Para yan sa mahirap. Okay, kung matatanggap nyo. Kung hindi nyo matatanggap, putya. Yun ang hindi okay. Naghahanda na tayo para sa ating gala. Gagala na po tayo sa Cebu. Kukunan ko ng video muna yung kasi malapit lang ako sa Capitol eh. Cebu Capitol. Kukunan muna natin bago tayo bumiyahe. Mukhang mahaba-haba itong biyahe. Kung hindi matanggap, inis nga pa. Anong inis? Hindi po pwede. Alam nyo na kung ano naganap. Kasi sasabihin nyo, bakit ano sa ayuda? Hindi. Okay na yan. Tapos na yan eh. Alam nyo po ba na na yan? Na batas na yan? Batas po yan ha. Batas na magbibigay ng ayuda. Pag hindi sila namigay, lumalabag sila sa batas. Kung hindi matanggap, inis. Kuya, ikis mo ko kay Baste. Batiin niya ako. Alam niyo, pila kami nagpapa-picture kay Baste eh. Kaya talagang lang yun eh. Yung nakapila ka na batas po kasi yung General Appropriation Act. Kung 16K natanggap mo noon, dapat asap 30K. Hindi naman, kahit mga 25, okay na. O kaya 20, okay na yun. Hindi po ako yan. Wala po akong riyan. Sila po nagpasa ng batas. Kaysa kontrahin natin, no? So, okay ako to yan. Kasi pag sinabi mo po na tutol ako dyan sa ayuda, putya sabihin sa'yo, tutol ka ba sa mga makamahirap na probisyon ng batas?
Huwag natin tutulan yung ayuda kasi ginawa yan para sa mahirap. Kaya lang, dapat mapunta sa ating mahihirap yan. Ikis mo ko kay Mocha pag si kwento sa'yo pag nagkita tayo sa Manila. Pa-shoutout, idol watching here in Saudi Arabia, Batang Cebu. Yan. Ietake, Tamaki, Tumbly Vlog. Boss, ikis mo ko kay Mocha pag andon. Yan. Maricel Umandak. Aris Igot, si Kuya kay Banat Bay. Kung ayaw magbigay ng ayuda, pwede ba idemanda si Tambi sa ombudsman? Aba, hindi ko po. Pag-usapin na ng demanda, putya, mahirap po yan kasi kailangan natin ng bago ka makapagdemanda. Kaya lugi sa yung mga mahirap eh. Kinakailangan mo muna meron kang abogado. Mahal po ang abogado. Siguro tanungin si Jared, sino ba? Ang corrupt at na exile sa Hawaii at ngayon ano na nangyari sa bansa. Huwag kayong mag-alala, putya. Pag nanalo si Sara Duterte, nauna pa si Jared sa Malacanang sa akin. Confirm na si Tatay Digong pupunta dyan. Opo, meron pong balita ngayon dito sa X. Si Mayor Rama po sasama na siya kasi hindi naman daw po anti-PBBM. Nilinaw po kasi ng mga organizer, ito po ay hindi anti-PBBM yung rally. Kung hindi, anong tawag doon? Accountability para po sa magandang pagpapatakbo ng gobyerno. Boss Buds, malamig ba dyan? Hindi po. Parang Maynila po rin. Ang klima po sa Cebu, parang Maynila. Hindi po parang Baguio. Parang Maynila po. So mainit. Kung mainit sa Maynila, mainit din po dito. Ang gusto ko po rito, katulad sa Maynila, culturatic po kasi ko eh. Kaya mahilig ako sa mga luma. Ito pa kasi ang pinaka oldest city sa Pilipinas. Kaya titignan ko po, bentahan mo ng pampakinis ng mukha si Bukbuk. Bok 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 bok. Hindi po dahil no, ito po ano ko lang po. Anong tawag doon? Yung pagsasabi ko pong bukbok siya, hindi po yung pagmumuka. Bukbok po siya sa utak. Bulubukbukin po yung kanyang utak. Okay mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. No, sayang naman po ang Cebu City kung hindi po natin maiikot. Maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo mamayang gabi. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan. Isyong Panlipunan, Badong Aratilis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Bye. Bye. Uy. Nagpapaalam na.